Tapos, o di ba? So ang ibig sabihin, kung ano nangyari mga kababayan kay Digong, diniliver pa dahig, yun din ang mangyayari dito sa 8. Lalo na po dito sa 2 senador. Talagang magkakaproblema yung Senado. Mababawasan mga kababayan ng bali 5. Yung Senate minority, matitira 4 na lang. Bali 5 sila. Si Bongo, si Bato, sa ICC ang i-deliver. Si Cheese, si Jinggoy, saka si Joel Villanueva, flood control scam, sabit. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na po, nagsalita na yung Palasyo Malacanang sa issue ng pagpangalan sa 2 senador, si Bongo at si Bato de la Rosa bilang mga co-perpetrators sa crimes against humanity na kinakaharap po ni dating Pangulong Digong. Ano niya Mr. Maravillas yung sabi ni Jose Castro? Sabi ni Jose Castro, unang-unaan niya, kung kayo niya may magtatago, anong ibig sabihin yan? Tama. Flight is an indication of guilt. At malinaw yung mga pahayag no ni Bato de la Rosa sa ni Bongo. Yan o, malinaw. May 5, 2019, President Duterte said he is ready to go to jail. I told him I will go with him to jail. That is how much I love the President. Sabi yan ni Bongo. Sabi ni Bato naman, I am ready to join the old man, hoping that they would allow me to take care of him. Pagkatapos, di na nagpapakita ngayon. Lahat man lang bulanas. O, di ba? Kaya sabi ni Jose Castro, unang-una, kung kayo ay magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba ay may kasalanan? Tama. Hindi po kailangang magtago. Kung alam nila, wala silang kasalanan, sabi ni Jose Castro. Pakinggan natin yung press briefing kanina. Among others as co-conspirators on the bloody drug war during the Duterte administration. And pwede po ba itong dumaan sa local courts, ang arrest warrant, if Interpol ang magpapatay? Again, yung una niyong punta, no? Reaction lang po. Regarding sa pagsama ng pangalan nila? Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman. Dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017, at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yun naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa dahig. Tapos, o di ba? So ang ibig sabihin, kung ano nangyari mga kababayan kay Digong, diniliver pa dahig, yun din ang mangyayari dito sa 8. Lalo na po dito sa 2 senador. Talagang magkakaproblema yung Senado. Mababawasan mga kababayan ng bali 5. Yung Senate minority, matitira 4 na lang. Bali 5 sila. Si Bongo, si Bato, sa ICC ang i-deliver. Si Cheese, si Jinggoy, saka si Joel Villanueva, flood control scam, sabit. Local courts, plunder, mga kababayan. Anyway, so desidido ang Palasyo Malacanang na itong mga sabit dito sa crimes against humanity, mabigyan ng hustisya sa pamamagitan ng pakikipag-cooperate hindi po sa ICC kundi sa Interpol. Hindi na tayo member ng ICC, pero tayo kasapi ng Interpol. So bantayan natin kung re-report pa sa trabaho si
Kasi anytime daw baka in secret ilabas na ang warrant of arrest laban dito sa mga pinangalanan na co-perpetrators. Pero anya Mr. Maravillas, di ba sabi ni Cristina Conti, Atty. Cristina Conti, hindi man automatic. Yun ang sabi niya. Kaya lang, malay mo, baka nagpaduda lang si Atty. Conti para lumabas na si Bato. Kasi sinasabi wala pa man wala pa mang warrant of arrest, wala pa palang warrant of arrest. Nagtatago na si Bato. Malamang sumunod si Bongo na magtago, mga kababayan. Desidido ang Palasyo Malacanang, the same kung anong ginawa kay Digong. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po bang magkagulo? Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging Correct. daan upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing Oversight Committee Head ang umamin na maraming naging patayan na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry di umano. At ito ay maling-mali. So kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat mamanagot? And last na lang po, do you have a message sa mga supporters ng nila Senator Bongo, Senator Bato, para hindi na magkagulo at magkaroon ng kaguluhan? Hindi po dapat i-encourage ni naman na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Valid Muli siya. ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. From Ivan Mayrina, GMA 7. Afternoon. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Ang palasyo, ang na walang gobyerno. jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas sa ngayon? Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga na-commit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. So makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Ma'am, Tapos, what does the palace say to those current and former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity? Si Senador Bato po, matagal nang hindi lumulutang. Yung iba ho kaya, baka maisip nila na ganun din ang gawin nila. What do you have to say to them? Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Ma'am, Correct. panghuli, ano ho ang magiging tingin ng gobyerno, ng Estado, sa 8 pinangalanan? Sila po ba ay mas babantayan? Sila po ba ay tututukan ng kanilang whereabouts? Such that if an arrest warrant is issued against them, ay i-implement natin. Kapag ka may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Maraming salamat.
Ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng PDP Laban over the weekend that the Marcos admin is quote-unquote enabling such derogation of our sovereignty and attempting to divert attention from the massive corruption scandal, kaya naisama sila Senator De La Rosa and Senator Go as co-perpetrators in Duterte's ICC case? Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Hindi ito diversion dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po si Pangulong Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. At kung sasabihin nila na a diversion, unang-una, uulitin ko po ulit. Mismong si Mayor Magalong ang nagsabing mayroon siyang report patungkol dito at siya mismo ang nagalit sa mga generals habang sila may command conference. So even before, mayroon ng findings na mali ang ginawa sa EJK. So mas maganda po, bilang kayo'y taga-media, hanapin niyo po kay Mayor Magalong yung nasabi niyang report. Ma'am, on another... The ICC issue lang po. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Malamang yan po ang kanilang sasabihin, pero tandaan natin, ano ba nangyari doon dating sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? Ba't hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? Noong dating panahon, nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016, meron siyang report. So, sino-sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, just to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Okay, we can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi, manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Ma'am, last from my end, where cease or here stems from the fact that the Philippines withdrew from the ICC, from the Rome Statute during the time of former President Duterte. With this, to settle this confusion nowadays, does the Marcos administration consider to rejoin the ICC? I know this question has been already raised in previous years, but with the current predicament, is there a form of reconsideration from the President? The President has not talked about that. He has not discussed that matter with all of us. Malinaw mga kababayan, once lumabas yung ICC warrant po, i-deliver yung dalawang senador, pati yung mga kasamang iba pang opisyal, forthwith. I-deliver forthwith sa dahig. Tapos, malamang hindi na talaga magpakita, mga kababayan, itong si Bato at saka si Bongo. O, di ba po, mga kababayan? Ayan na po ang mga kaganapan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.